Okay, so update tayo. Ibig sasabihin, paano nga ba pumasok ng airport Terminal 3 departure area, no? Lilipad, kunyari may flight ka ba? Papunta kang saan-saan lupalop sa Pilipinas, domestic. So, Cebu Pacific lalo na. So, ang gagawin nyo lang is, yun na nga, sasakay ka ng jeep mula dun sa EDSA TAF, Heritage, sa may Baclaran o kung saan kayo galing. Basta pagdating nyo dito, pag jeep yung sakyan nyo or taxi, dito talaga yan babaan ng taxi tsaka ng mga motorcycle taxi. So, for the first time, motorcycle taxi or habal-habal ho tayo, no? So, pagkarating ko dito, second floor ho ito ha. Ito yung departure area ho talaga. Tapos yan, dahil second floor nga to, pasok ka na lang dito. Siyempre, ihanda mong ilabas ang iyong ticket. Ano tawag dito? Yung iyong ticket, no? Booking ticket kung hindi ka pa nakapag online check-in. So, online check-in naman, oh, yun, screenshot. Tsaka yung ID, siyempre. Yan, no? So, titingnan na ng gwardiya dito. Yung ano lang, yung tawag nito, yung ating screenshot ng ating online check-in. Pero kung wala kang online check-in, kasi hindi ka nga marunong mag-online check-in, so dito ka sa online kiosk. Dito ka sa kiosk, no? Check-in kiosk ng Cebu Pacific. So, paalala, itong lugar na to dito is hanggang ano lang dito, ang makakapasok po dito ay ang mga may ticket lang talaga, may mga flights. Oo. So, ang sa ibaba, doon pwede kayong pumasok doon sa ground floor. Pwede doon ang mga hindi, yung maghahatid lang, pwede doon sa baba makapasok. Pero dito, exclusive lang to sa mga may ticket, merong flight. Oo. And yan na nga, bali paano check-in naman, no? So syempre pag AirAsia, dito kayo. Pag AirAsia, meron din silang kiosk. Syempre papatulong kayo. Hingi kayong assistant or tulong sa mga crew, no? Mga staff, for example, AirAsia, Cebu Pacific. Ako lang yung sumasakay ng Cebu Pacific, kaya gamay ko yung Cebu Pacific, no? Expert na ako dyan. Ngayon, ang Cebu Pacific is nasa malayo, dulo. Tanong lang kayo ng mga staff dito, mga ground staff sa airport, hindi ho sila madamot sa information. In fact, yun ho talaga yung role nila dito. Yan yung kanilang trabahong ginagampanan. So, kasiyahan ho nilang makapaglingkod ho sa atin at makapagbigay ng tulong at informasyon. Huwag ho kayo magtanong sa mga kapwa pasahero kasi hindi lahat ng pasahero ay approachable, hindi lahat ng mga kapwa pasahero ay may experience at may alam, no? Maaaring may iba kasi kahit hindi nila alam, talagang pinipilit nilang magbigay ng impormasyon kahit hindi naman tama, hindi naman totoo. Kahit yan naman ay mali-maling impormasyon. So mas maganda sa mga security guard, mga ground staff ng mga nagtatrabaho sa airport dito sa Terminal 3. So okay magtanong sa mga kasamahan, tabi-tabi. Okay mahiya magtanong, no? Yun po talaga yung trabaho nila. They're there to assist. Yan, for example, yan mga 3 tao na yan, 4 na nakahilo, nagkukumpulan sila. So andyan sila nakatalaga for assistance. Okay? So ito yung Cebu Pacific. Basta lakad lang kayo ng konti. Basta kahit saan kayo dadaan, marami to dito. 3, no? 3 gate, entrance gate yung makikita natin dito na babaan ng taxi, motorcycle taxi o ng inyong mga taga-sundo. Hanggang doon, no? 3rd. So since meron tayong ticket, nakapag-online check-in na nga tayo para sigurado. So hindi na tayo dadaan dito. I mean, hindi na tayo mag-check-in. Check-in lang. So pwede kayo, mas maganda nga talaga. Advice ko sa inyo, huwag kayong magpa-huli. Ibig sabihin, mas maganda yung mahaba yung oras para kayo ay marami pang pwedeng gawin. So ganito, tap to begin. So pwede kayong kahit hindi pa kayo nakapag-check-in online kasi di nga kayo marunong. So kailangan nyo aasahan lang yung sa may check-in counter, no? So ngayon, meron pa naman kayong oras, punta kayo dito, try nyo na mag-exercise, mag-practice, no? Yan, check-in, scan or enter booking reference, for example, di ba? Ayan. Tapos continue, ganun yun, no? Tapos yan, ito yan, dire-diretso. Basta, madali lang talaga, huwag kayong matakot, no? Ticket from me. Minsan na rin akong takot, minsan na rin akong kinakabahan sa mga gatong biyahe. Like, early as, 2009, no? 2010 pala, rather, or 2011. Basta yung pinaka-first na sakay ko ng aeroplano. That's Zest Air pa nung araw. Oo. Ngayon wala nang Zest Air. Hindi na tayo makakita ng Zest Air kasi yan nga, meron silang parang tinanggalan parang sa I don't know anong issue ng airlines nila. Parang binili rin yata ng parang inacquired na siya or nag-merge sila ng AirAsia. So huwag kayong mahiya magtanong. Yung talaga pinaka basic rules, no? Pinaka-basic ninyong gawin is magtanong kayo sa mga airport staff. Okay? So yung mga nakapila dito mostly sa check-in counter, yan yung may mga malalaking maraming bagahe. Pero tayo na lang, pasimple-simple lang, no? Chillax lang para lang nasa kabilang kanto pupunta. So ang dami nang nagawa, like bumaba na kayo ng taxi.
or jeep or ano. So andito na kayo sa second floor, no? Kasi yung iba kasi pag nag-jeep lang, aakit pa kayo doon sa pinakailalim. Puntahan natin ha yung pinakailalim. I mean, basta doon sa kabila, tanong kayo sa gwardiya lang lagi. Gwardiya yung susi ng lahat. Tapos kaya pagka-akyat nyo dito, yung tapos sa kayo check-in counter, tapos yung bag drop ho ninyo, tinimbang na. So, diretso na kayo dito. Sa entrance area. Kung saan domestic. Asa na ba yun? Dito ba yun? Yun. Nilipat na, no? Ay, hindi. Yun pa rin pala. So, international. Tapos sa unahan naman ang domestic. Time check tayo. It's 8:01. So, ito na yun. Ating domestic departures. So, paano ba tayo maglakad? I mean, mag-travel? Ano bang mga bit-bit natin? Yan lang, oh. Yan. Dalawang short. Maraming brief. Yan lang, no? Damit. So, syempre, kapag naka-online check-in ho kayo, hindi nyo na kailangan ng pumunta sa kiosk para mag-print ng gayon ng bitbit tatay na papel. Boarding pass po tawag doon. Kaya yung boarding pass na yan, it comes in two types, no? Physical, yun na yun. Yung bitbit tatay. And screenshot, no? Galing naman sa digital. Dati naalala ko, una kong sakay, pangalawa, pangatlo, basta mga first, yung mga first, second, third, fourth, five na, na sakay-sakay na aeroplano. Uso pa dati yung hubaran ng sapatos. Aba, grabe ang amoy. Oo, ngayon, buti ngayon at tinanggal na yung ganong rules, no? Na pinapahubad pa ang mga sapatos at medyas. Ay, medyas lang pala natitira. Pagdating dito, hanapin nyo kagad yung mga flight, no? So, yung sa atin, andyan na, nakalabas na yung flight natin, pero nakalagay is to be announced pa rin. Kaya, una tayo dapat umalis sa terminal, ibig ko sabihin sa departure area, sa boarding gate. Pero, I mean, yun na nga, arrive sa departure area, yan kasi mag-a-announce, no? Minsan boses, ano lang, amplifier lang yung ginagamit, trompa. Paging for the passenger of Cebu Pacific Flight 5 blah 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 bound for Davao City. Please proceed to your gate number, your official gate number 31333B. Mga ganun, no? So, kailangan kayong alert. Lalo na gaya nito, ang flight natin alas 9. So, alas 8 na. So, ano na tayo? Dapat na tayong alert, no? Alerto na tayo dapat. Nga pala, speaking of alert, doon sa yung sa area na yan, sa scanning machine para final boarding. I mean, doon sa scanning machine na yon, X-ray area kung saan papasok ka dito sa may departure area, ay maraming mga nasa-stress doon, no? Sumasakit ang dibdib, ulo, stress, kabado kasi nga may mga bagahe na dino-double check, no? Kunyari yung pagdaan sa scanning machine, merong nakitaan doon ng mga anything na pinagbabawal na makapasok, for example liquids. So natry ko na rin pala yun, experience, based on experience. Meron akong dalang yun, lotion ba yun, sunblock yun kasi sabi nga nila magsa-sunburn ka daw talaga sa immediate coron, tsaka sa Pababay Palawan. So that's 2017, matagal na rin na yun. So sabi ko, sige, dala ako ng lotion. Yung lotion na bit-bit ko dun galing sa Divisoria, 500 ml. Ayun, di pinalagpas. So ayun, hindi naman ako kinakabahan, pero ako'y nanghihinayang lang doon sa lotion na yun. Kasi nga, sunblock nga yun 8 days pa naman ako nung mag-stay sana sa buong isla ng Palawan. So yun, hindi pinapasok, hindi natuloy. Sabi kasi 120 ml lang daw yung allowed. Yung suggestion ko naman doon doon sa mga officer, na baka pwedeng itapon na lang natin yung mga marami, magtira tayo ng mga nasa mga 100 ml. Siya bawal pa rin daw dahil nga daw sa bottle na malaki. So yan po yun, ha. And pangalawa naman yung itong drone, yan. So ilang beses din to na, hindi man ilang beses, 2 beses, 3, ganun, na ito'y dinoball check, no? Pinatingnan sa akin kasi meron silang napansing 3 battery. So yun, okay naman na. So yun pala, drone. So okay yun, walang problema. Tapos pangalawa, meron akong nalang toyo. Toyo at suka. Kasi staycation yun di ba? Staycation, ano ba tawag dyan? Basta babakasyon ako nun. Tapos ang nangyari, meron akong bit-bit na toyo, suka. Kasi bakit kaya may toyo at suka ko nun? Tapos yan, ang nangyari ay
na kinonfiscate, inaiwan doon. Tapos pangalawa naman yung tubig, bottled water, na nakalimutan ko naman na meron pala ako doon. Hindi pala bottled water, it's ano, Gatorade. Okay, tapos itong huli, papuntang ano, Puerto Princesa, ang sa akin naman ay yung susi. Ang dami ko kasi susi. Pakita ko sa inyo ha, ito. So syempre, kinabahan ako ha, for the longest time, ako ay maka-experience ng ganun na i-hold. Ibig sabihin, i-check, i-double check yung bag. Meron silang nakita ang something. So ito yon, yan, pakita ko lang. Yan. So itong mga susi na to, no? So nakitaan na ng ano, parang pinagbabawal na makapasok. So syempre, hindi naman ako nagtataka kasi nga metal nga siya. Yun nga lang siguro baka parang may hugis kutsilyo, tinitingnan nila, lahat tinahalugog yung bag ko. Tapos syempre doon naman sa harapan, hindi lang pwedeng videohan doon kasi bawal. So sabi nga nila sir ano lang ha, i-check na natin. Tapos nung nakita na lahat hinahalugog, minsan naman tinatanong ko, ano po yung nakita, ano pong meron dyan na nakitaan nyo na parang banta, no? Threat, security threat. So yun, ito lang sir, ito. Sabi, ito pala yun. Sabi niya, ito pala yun sir, huwag kang mag-alala, yung susi. So, yun na. So ngayon, balik ulit ako dito, from Puerto Princesa papunta dito. Tapos, yan, ito pabalik ng Davao. So, wala nang ano, hindi na siya na-confiscate or ano, tinignan ulit. So, in-expect ko na siya na makikita ulit ng machine at baka titignan. So, yun pala, hindi na. So, yun lang. So, mga susi, metal. So, kung may ano siguro to, mga yung knife, ang tawag dito, yung camping knife ba yun? Or knife camping. Basta, bawal yun hand carry. Pwede naman siguro sa luggages. I mean, sa ano, yung mga bagahe, di ba? Naka-check-in baggage, pwede yun. Pero kung hand carry, bawal yung mga kutsilyo, panigurado yun, bawal yun. So, dito tayo sa loob, no? Ito na yung departure area. Ito na yung waiting area for announcement kung saan tayo na airport, I mean, saan tayo na boarding gate. Yes, on City Pacific Flight 5J471 to the airport aircraft gate number 132. Oh, 132. So, yan ba yung ano nyo? Yan yung ano ha, yan yung example sa announcement. So, sa lahat ng mga nag-ticket, mostly talaga, no, sa mga ticket, nakalagay talaga yan to be announced. Lalo kapag kayo ay bago lang. I mean, ano na, like advance, no? Earlier. So, yung makakalagay sa ticket ho ninyo yan, sa boarding pass, nakalagay to be announced or TBP means to be announced. So, antay kayo ng mga announcement. Dati, ang ginagawa ko dati, itong si ma'am, kita mo yan, yung nakadilaw. So, siya yung may hawak ng mikropono. Siya yung nag-a-announce ng mga boarding gate assignment, no? Ng mga palipad ng mga aeroplano sa inyong mga destination. Kaya ang ginagawa ko minsan, ako yung nakatulog. May time kasi alam niyo naman talaga dati na ayaw ko talaga maiwanan ng flight. Di ko naiwanan ako minsan, kaya di ko na gustong ulitin yun. Kaya kahit ang flight ko ay alas 4 na madaling araw, alas 5. Dahil nga sa ako yung nakatira sa Quezon City, Project 6, malayo yun. So bumabiyahin ako dito alas 12 pa na ng gabi. Alas 12, alauna, dito na ako. Tapos yun, i-idlip ako nun, dito na sa loob. Tapos pagising ko, yung mga kasamahan ko katabi, marami di ba mga nakaupo yan. Pagising ko, wala na sila. Ako na namang isa. Ako yan, sabi ko na patay. Ako yung naiwanan na. Yan pala, nagtawag na pala. Pinalipat na doon sa ibaba, sa may gate 131 hanggang 134. So, ayan. So, ginawa ko, tinanong ko yung lalaki naman yung nag-a-announce that time. May hawak siya na trompa. Si ma'am ngayon is microphone. Dati trompa. Ano ba tawag yung amplifier? So, ginamit. Tinanong ko siya kung magtawag na ba sa flight 5G, ganyan, papuntang Davao. So, sadya sir, baba ka na doon. Pero minsan naman nag-chat-chat, nag-e-email naman si Cebu Pacific, tsaka nag-chat-chat na rin na Mr. ganito ganyan, Mr. Gala the Explorer. Kindly proceed to your official assigned gate bound for Davao. Ganyan lang. So kahit hindi pa naman tawag yung natin, boarding gate assignment, sa official assignment ng ating lipad papuntang Davao, ituturo ko na kayo dito sa baba, 131 to 134 na gate, which is ito talaga yung mostly oo, kadalasan, no? Madalas pa sa madalas ang minsan, no? Dito sila na-assign talaga ng mga domestic flights down south. Nung ako'y nag-Puerto Princesa, dito yung dumaan. Nung ako'y Davao, dito rin. Ako'y Bacolod, hindi ako Bacolod pala, Iloilo, dito rin yun. Nung ako'y Cebu, basta ganyan, no? Marami mostly dito yun. Bohol, saan pa ba? Tacloban, dito rin yun.
So mostly ha. So ibig sabihin yan, kung kayo yung mga taga doon sa mga lugar na nabanggit ko, Palawan, Daraga, Albay, papunta kayong Tacloban, Mindanao, Visayas, dito mostly dito matatagpuan yung mga gate assignment, boarding gate assignment, no? So 131A, 131B, 132A, 132B, 133A, 133B, 134A, 134B. So ibig sabihin we have 131, 132, 133, 134. So 8, no? Merong 8 gate assigned sa lugar. So ito siya, bound for Davao, no? 5G981. Ito na yung ano natin ha. Example lang to. Basta kung kayo nanonood nito na hindi man kayo taga Davao, basta yung bound for Palawan, Puerto Princesa. Hindi ko sinabing dito lagi ha. Kasi nga, kaya nga may nilagay na pabi-announce or yun, TBA. Kasi nga hindi pa siya official. Basta nagtatawag, nag-a-assign sila ng boarding gate yung malapit na tagang lilipad. Diba, hanggang gate 133A, basta hanggang pinakadulo. So yung bilang ko na yun is yan nga, aabot sa 8 gate assigned or gate, boarding gate. Hindi ko ito makakalimutan, Army Navy. Una kong kain ng Army Navy dito sa airport. Yan o. Pero parang nasa baba, bakit nasa baba to? Dati ano to eh, nasa second floor. Tama ba? Pa-comment nga dyan sa mga natatrabaho ng Army Navy sa NAIA Terminal 3 kung tama ba yung sabi ko o nakakalimutan ko lang. Basta as far as I know, yung Army Navy is nasa second floor. 2016, 2017 gano'n. Ayan na, no? So hanggang pinakadolo, hanggang 34A, ano pa meron doon? Gate 1, yun na nga, 134A, 134B. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga. Oo, 7 or 8 yung mga boarding gate assignment dito. Ito nga yung mga bound for mga domestic flights, bound for down south. Bicol, Visayas, and Mindanao. And also Luzon, Palawan. So yun na siguro. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana ay nakatulong ho tayo ha. Basta wag yung kayong kabahan, wag kayong matakot. Basta wag kayong mahiyang magtanong, no? Sa mga ground staff, sa mga airport personnel, sa mga empleyado po natin. Diyan po sila para talaga mag-assist sa atin, tumulong, magbigay ng direktiba, guide, at kung ano na pang mga tulong, no, na maibibigay nila na kinakailangan natin na assistance.